Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang ikalimang kabanata. Buong pananabik na sinalubong ng yakap ni Felisa ang apo at pamangkin. Ang akala ko, di ko na kayo muling makikita pa. Ang naluluhang sabi ng matanda. Auntie, bakit hindi niyo ko pinasabihan agad? Hindi napigilan ni Darlene ang luha nang makita ang tiyahin. Ang laki na ng itinanda nito buhat ng huling magkita sila. Puro puti na ang buhok ni Felisa. Malaki na ang nahulog sa kanyang katawan. Ayaw kitang obligahin, anak. Nayakap lang niya ang tiyahin. Huwag mo na akong alalahanin, anak. Kayong mag-ina, kamusta na kayo? Ang laki mo na, apo. Mas mataas ka na sa mami mo. Masuyong ginulo nito ang buhok ni Rolpe. Akala ni Darlene ay magrereklamo si Rolpe nang guluhin ni Auntie Felisa niya ang buhok nito. Ayaw na ayaw nitong nagugusot ang buhok, ngunit laking pagtataka niya. Ngumiti lang ang bata. Alam mo, Lola, nakita namin ang daddy ko. Ang masayang pagbabalita ni Rolpe. Naitirik ni Darlene ang mga mata. Nagtatanong ang mga matang napatingin sa kanya ang matanda. Nakasabay ho namin sila sa daan. Ang kaswal na tugon niya. Matapos silang maghapunan. Nauna nang natulog si Rolpe. Nagkwentuhan pa ang magtiya. Alam na niya ang tungkol sa kanyang ama, auntie. Ang pagtatapat ni Darlene. Nabasa niya ang sulat mo noon na nagbabalitang dumating na si Rafael sa San Vicente. Anong reaksyon niya? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan. Iyon nga ang problema, auntie, we. Dahil buhat nang malaman niyang hindi totoong patay ang kanyang tatay, nagre-rebelde na siya. Galit siya sa akin. Naawa si Felisa sa pamangkin. Malaki ang inihulog ng katawan ni Darlene. Auntie, hindi ko na alam ang gagawin ko. Pati pag-aaral pinapabayaan na niya. Napapasama sa hindi magandang barkada. Napabuntong hininga si Felisa. Ano yung sinasabi niya na nagkita kayo ni Rafael? Ikinuwento niya ang pangyayari. Kung maaari nga lang, ay lumubog na ako sa kinatatayuan ko kanina. May kasama pa namang babae si Rafael. Napahalakhak si Felisa. Napangiti na rin si Darlene. Ngunit kanina lang ay hindi niya magawang tawanan ang nangyayari. Parang hindi ko ma-imagine ang itsura ni Miss Montes nang biglang sumulpot si Rolpe at sabihin niya. Naluha sa katatawa si Felisa. Sino bang si Miss Montes? Ang di kawasay tanong niya. Siya ang nobyo ngayon ni Rafael. Balitang-balita dito na pakakasal na sila. Oras na mapawalang bisa ang inyong kasal. Hindi inalis ni Felisa ang tingin sa mukha ng pamangkin. Agad namang nakontrol ni Darlene ang emosyon. Kanina, iyon na ang hinala niya. Kaya hindi na siya nabigla sa kumpirmasyon ng hinala. Ngumiti siya. Siguro nga, auntie, panahon na para gawin niyang opisyal ang aming paghihiwalay. Napabuntong hininga si Felisa. Paano si Rolpe? Kailangan na ho niyang tanggapin na hanggang doon lang kami ng tatay niya. Mabuti at hindi itinatuwa ni Rafael si Rolpe. Ang akala ko nga ho itatatwa niya kanina. Ang kumpisal niya.
Pag nagkataon, hindi ko alam kung anong maaari kong magawa. Hindi naman bulag si Rafael, Darlene. Kitang-kita ang malaking hawig ni Rolpe sa Vicente, lalo na sa mga mata at ilong. Buhok lang naman ang namana sa'yo ng anak mo eh. Oo nga ho eh. Kulot din ang batang yan. Kaya siguro pati utak, kulot din. Anong plano mo ngayon? Ang tanong ni Pelisa. Uuwi na ho kami sa Makalawa. May pasok ho kami ni Rolpe. Matagal na hindi kumibo si Pelisa. Nang muling magsalita, ay may kasama ng pakiusap. Darlene, nakabalik ka na. Bakit hindi ka pa tuluyang umuwi? Malaki naman itong bahay. Mag-isa lang ako. Kahit paano, hindi kayo magugutom na mag-ina. Pwede ka rin magtrabaho dito kahit clerk lang. Sa Dex, matutulungan kita. Tumanggi si Darlene. Idinahilan niyang kalahatian na ng taon. Ayaw niyang i-fruit ang anak sa kinakalakihan niya. Sa Maynila na isinilang at lumaki si Rolpe. Naroon ang kanyang mga kaibigan. Ngunit ni isang sandali ay hindi nagawang linlangin ni Darlene ang tiyahin. Alam nila pareho ang totoong dahilan. Si Rafael. Kung kayo na lang ho ang sumama sa amin sa Maynila, auntie. Siya naman ang humimok sa tiyahin. Hindi ako tatagal sa Maynila, Darlene. Alam mo yan. Tsaka, paano ang kaunting kabuhayan natin dito? Pag namatay ako, sa inyong mag-ina maiiwan ang lahat ng ito. Hindi kumibo si Darlene. Pag-isipan mo munang mabuti ang lahat, anak. Maagang nagising si Darlene kinabukasan. Agad na naghanda ng almusal. Nang makaluto, sinilip ng tiyahin sa kwarto nito sa ibaba. Gising na si Pelisa, ngunit hindi agad makabangon. Bakit ho, auntie? Napabilis ang lapit niya sa kama nang makitang nakangwi ang tiyahin. Itong lintik na rayuma ko, sumusumpong na naman. Lalong nakonsensya si Darlene. Mag-isang namumuhay ang tiyahin. Dapat pala lagi kayong may kasama. Sa gabi, sinasamahan naman ako ng mga batang kapitbahay. Huwag mo kong alalahanin. Naikwento ko na ba sa'yo? Na paminsan-minsan naman ay dinadalaw ako ni Rafael. Kinakamusta? Lalo na kapag inaatake ako ng high blood, pero ni minsan hindi siya bumabanggit ng tungkol sa iyo. Hindi niya malaman kung malulungkot siya o matutuwa sa balita ng tiyahin. Iniba na lamang niya ang usapan. Tinulungan itong bumangon at inalalayan patungo sa mesa. Dinulutan ng kape habang nagluluto siya. Patuloy sila sa pagkukwentuhan. Nakibalita si Darlene sa mga nangyayari sa San Vicente sa loob ng nakaraang 10 taon. Kahit na naisulat na yon, lahat sa kanya ng tiyahin, nais pa rin niyang mapakinggan ang kwento. Nagising na rin si Rolpe. Masiglang humalik ito sa ina at sa lola. Napangiti si Darlene. Iyon ang matagal na niyang namimi sa anak, ang pagiging malambing sa kanya. Napatingin si Pelisa sa suot ng apo. Tulad ng dati, ay naka-hip-hop ito. Rolpe, hindi ka ba naaasiwa sa suot mo? Para ka nang nakasayad dyan sa korto mo ah. Nagtatawa ng napakamot ng ulo ang bata. Wala naman, ito ang uso. Nagkatinginan ang dalawang babae at nagkatawanan. Mami, hindi pa ba tayo kakain? Nagugutom na ako eh. Ang reklamo ni Rolpe. Kakain na. Ihanda mo na ang mesa. Mabilis na tumalima ang bata. Naglagay ng table napkin, ng plato at mga kubyertos sa mesa. Saka tubig na inumin sa mga baso. Very good. Marunong ka na pala, apo.
Tinuruan po ako ni Mami, Lola. Kailangan ko daw pong matutunang gawin ito. Dapat lang, para paglaki mo, marunong ka na. Ang sang-ayon naman ni Felisa. Natutuwang pinagmasdan ng dalawa si Rolpe habang kumakain ito. Kaunting hinay, ang paalala ni Darlene sa anak. Nguyain mong mabuti ang pagkain. Ang gana mo palang kumain, apo. Pero bakit payat ka pa rin? Ang puna ni Felisa. Paano napupunta lahat sa pagtaas? Ang nagtatawa ng sabi ni Darlene. Problema nga, auntie. Kabilis tumangkad kaya hayun. Kailangan laging ibinibili ng damit at sapatos. Pagkakain ay nagpaalam si Darlene sa tiyahin na ipapasyal niya ang anak sa paligid. Gusto mong makita kung saan ako nag-aral, anak? Tinignan ni Rolpe ang ina. Mami, saan nakatira ang daddy? Lihim na naitirik ni Darlene ang mga mata. Alam niyang darating sila sa puntong iyon. Magiging curious si Rolpe tungkol sa ama. Malayo dito. Nasa paglabas ng bayan. Ang iwas niya. Tara, Mami. Doon ko gustong pumunta. Rolpe? Napasimangot ang bata. Ganyan ka naman, Mami, weh. Bakit ba ayaw mo kong lumapit kay Daddy? Anak din naman niya ako, eh. Ang sumbat nito sa ina. Ibig nang mapaiyak ni Darlene sa paninisi sa kanya ng anak. Rolpe, kung gusto kang makita ng ama mo, alam niya kung saan kaniya pupuntahan. Napayuko ang bata, ngunit hindi na ikakaila kay Darlene ang pangingislap ng mga mata nito. Habag na nayakap niya ang anak. Rolpe, please, iba ang sitwasyon namin ng daddy mo. Sana maunawaan mo kami. Naramdaman niya ang parang pagtigas ng katawan ni Rolpe. God, paano ko ba ipapaliwanag sa kanya? Nang di siya masasaktan, ang piping dasal niya. Marahang kumala si Rolpe mula sa pagkahayakap ng ina. Naupo ito sa malaking bato sa harap ng bahay. Nang may matanaw na papadating na kotse, nagliwanag ang mukha ng bata. Nang huminto ang kotse sa may harap ng bahay, patakbong lumapit si Rolpe. Daddy! Daddy! Ang tuwang bati nito. Sinasabi ko na nga ba'y darating ka? Bumaba sa kotse si Rafael. Good morning, Rolpe. Good morning, Darlene. Ang bati nito sa mag-ina. Isang mahinang tango ang naging tugon ni Darlene. Pwede ko bang ipasyal si Rolpe? Anyong tututol si Darlene nang mapatingin sa anak. Kapag hindi niya pinayagan ito, magiging kontrabida na naman siya sa paningin ni Rolpe. Lalo na namang magre-rebelde ang bata. Isang mahinang tango ang naging tugon niya. Ibalik mo siya bago mananghali Susunduin ka namin mamaya. Doon tayo sa bahay, manananghalian. Agad na gumuhit ang pagtutol sa mukha niya. We have to talk. Ang mariing sabi ni Rafael. Pwede tayo mag-usap dito. Gusto mong marinig ng batang pag-uusapan natin? Ang nagahamong tanong ni Rafael. All right. Ang napipilitan niyang sang-ayon. Don't worry. Wala ang mama, nasa Maynila. Ang sabi ni Rafael bago tinungo kanyang kotse. Inaaway ka ba ni Mami? Ang nag-aalalang tanong ni Rolpe sa ama. I don't want you to talk about your mom that way. Ang walang kangiting-ngiting sabi ni Rafael. Sorry. Napayuko ang bata. Sinikap ni Rafael na ibalik ang dating sigla ng bata. Isinama niya ito sa paglilibot sa buong farm. Wow! Dad? Sa inyo lahat to? Idinipa ni Rolpe ang dalawang kamay. Napahalakhak si Rafael. Matapos ilibot ang bata sa farm, dinala ito sa bahay. Napatitig
ang mayordomang si Nana Sela nang makita ang batang kasama ni Rafael. Ipinakilala ni Rafael ang bata. Por Diyos, Rael! Hindi halos makapagsalita si Nana Sela. Hindi maikakailang isa siyang tunay na Bisente. Nana Sela, nagugutom na ho kami. Ipaghanda niyo ho kami ng merienda. Isunod niyo ho sa kwadra. Inakay sa kamay ang anak. Di ba gusto mong makita ang mga kabayo? Tumango ang bata, ngunit nanatiling mailap ang mga mata. Nang di makatiis, tinanong ang ama. Nasaan siya? Sino? Yun hong babaeng kasama niyo kahapon. Siya bang pinalit niyo sa mami ko? Parang hindi kayang salubungin ni Rafael ang tingin ng anak. Naghihintay ng sagot si Rolpe. Hindi malaman ni Rafael kung paano sasagutin ng anak. Pagkunwan ay minabuti nitong maging matapat. Matagal na kaming hiwalay ng mami mo. In fact, hindi ka pa na ipapanganak noon. Siguro panahon na para naman harapin namin ang sarili naming buhay. Napayuko ang bata. Tayo na. Ipapakilala kita kay Thunder. Tiyak na magugustuhan mo siya. Matamlay na sumunod ang bata. Nakaharap sila sa malaking mesa. Maraming nakahaing pagkain, ngunit parehong walang gana ang tatlo. Nararamdaman ni Rolpe ang tensyon sa pagitan ng mga magulang. Agad nilang tinapos ang pagkain. Tinawag ni Rafael ang boy sa kwadra. Ipasyal mo muna si Rolpe sa paligid. Isakay mo siya sa kabayo, ang utos nito. Napatingin si Rolpe sa ina. Sige na anak, hihintayin kita. Bantulot na sumama ang bata. Iginala ni Darlene ang tingin sa kabahayan. Ganun pa rin ang ayos. Walang nabago sa nakalipas sa 10 taon. Nang tawagin si Rafael ng katulong at sabihing may tawag ito sa telepono. Sino daw? Si Ma'am Yani po. May kumirot sa isang bahagi ng puso ni Darlene pagkarinig sa pangalan ng babae. Ngunit hindi siya nagpahalata. Excuse me. I won't be long. Tinungo ni Rafael ang study. Naiwan sa sala si Darlene. Tila may sariling isip ang mga paa na tinungo ang paikot na hagdanan na marmol. Curious lang siya na makita ang dati nilang silid ni Rafael. Sisilipin lang niya. Iyon ang katwiran niya sa sarili habang paakyat sa hagdan. Nasa lubong niya si Nana Sela. Magsi-CR lang ako, ang sabi niya. Hindi kumibo ang mayordoma. Lumihis ito sa dadaanan niya. Galit sa kanya si Mrs. Vicente, kaya hindi nagtataka si Darlene kung galit din sa kanya ang mayordoma. May CR sa may hallway, ngunit hindi siya pumasok doon. Sa halip tinungo ang dating silid nila ni Rafael. Matagal siyang nakatayo sa harap ng pinto. Bago nagkalakas ng loob na pihitin ang seradura at itinulak pabukas ang pinto. Hindi niya alam kung ano ang inaasahan niya. Inaakala niyang mayroon ng mga iniwang marka si Miss Monte sa silid na yon. Ngunit tulad ng kabuuan ng bahay, wala pa rin ganong nabago sa loob ng maraming taon. Ito pa rin ang dating silid na iniwan niya noon. Walang nabago, maging sa ayos ng mga gamit sa loob. Ang mga pocketbook niya, maayos pa rin nakasalansan sa ibabaw ng headboard. Ang console table, nasulatan niya sa isang tabi. Samot-saring emosyon ang sabay-sabay na sumalakay sa kanya. Nanlambot ang mga tuhod na napaupo siya sa kama. Yun pa rin ang dating bedspread na gamit nila noon. Wala sa loob na diniinan ang kama. Sinusubukan kung kasing firm pa rin ito ng dati. Hindi niya maiiwasang hindi balikan ang alaala. Narito sa silid na ito ang alaala ng pinakamaligayang sandali ng kanyang buhay. Noon,
punong-puno pa ng pag-ibig ang kanilang mga puso ni Rafael. Madalas, lalo na kapag umuulan, maghapon silang nagkukulong ni Rafael sa silid na yon. Mariing napapikit si Darlene. Para pa niyang nadarama ang mga mahihigpit na yakap at maaalab na halikan nila ni Rafael na para bang ayaw niyang pawalan ito. Ipinilig niya ang ulo. Wari nais niyang alisin ang agiw ng mga alaala nang mapatingin siya sa may pinto. Naroon si Rafael. Kaswal na nakahalukip-kip, nakasandal ang isang balikat sa hamba ng pinto, nakatingin sa kanya. Waring nababasa nito ang iniisip niya. Pinamulahan siya ng mukha. Mabilis na tumayo sa kama. Anong ginagawa mo dito? Ang malambing at malamig na tanong ni Rafael. I'm sorry, sinilip ko lang. Tinitignan ko lang tong silid. Ang bahagyang nanginginig na sabi nito. Tumawa ng pagak ang lalaki. Well, muling iginala ni Darlene ang paningin sa paligid. Walang nabago. Yeah, I like it this way. Nang umalis ka, pinapadla ko ang pinto. Bakit? Buong akala niya, pag alis niya, wawalisin na lahat ni Rafael ang bakas niya sa silid na yon. Ikinibit ni Rafael ang mga balikat. Well, nung una, hindi ko magawang sulyapan ang silid na to. Kaya nagpagawa ako ng sarili kong silid sa right way nitong bahay. Pinanatili ko ang silid na ito sa dating ayos bilang tagapag-alala ng iyong karupukan. God, ilang buwan pa lang akong nakakaalis. Bumigay ka na. Bakas pa rin ang pait sa mukha ng lalaki. Huminga siya ng malalim. Useless na parang ipagtanggol pa niya ang sarili. Hindi na lamang siya kumibo. Why, Darlene? Tuluyan nang pumasok si Rafael sa silid at inilak ang pinto. Napaurong ang babae nang lapitan siya ng lalaki. Rafael, tapos na yon. Nakaraan na. Useless na pag-usapan pa natin. Ang pag-iwas niya. At dito na po natatapos ang chapter 5 ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.